Kung gusto mo humagot, example, hagot. Another napaka-importanting skill niyan na dapat matutunan ng mga kapwa natin motorista, lalo na sa mga naka-manual clutch. Alamin natin kung nakakasira ba to sa makina. Ang sagot ko dyan mga kapwa, nakakasira yan sa makina kung mali ang pamamaraan na ginagawa mo. Kailangan dagdagan mo siya ng konti, pero mabilis lang. Pag sinabing blip, ganun lang talaga. Bang, bang, ganun lang. Bang, bang, bang. Corny. Yo, what is up mga kaparada sa atin dyan? So welcome ulit sa panibago natin na video. O sana hindi na humaba itong video na to, no? Gagawin kong pinakamabilis sa aking makakaya. Dire-diretso na tayo ng mga kapwa. Pag-uusapan natin na itong call sa clutchless shifting. So para lang to, no mga kapwa, para lang to sa mga naka-manual clutch. So katulad natin mga naka-Raider 150, naka-Pantra, naka-pang 2-stroke, etc. Basta naka-manual clutch. Para sa atin to, magagamit natin to kapag naputulan tayo ng clutch cable. Or in case of emergency, nasa malayong lugar ka, nasa long ride ka, naputulan ka ng kable, wala ka namang pamali, magagamit natin ang pamamaraan na to. So para hindi na humaba yung video, dire-diretso na tayo. Ang video na to ay para lang talaga dun sa mga kapwa riders natin o sa mga motorista na meron ng idea sa pagdadrive. O yung marunong na o meron ng kaalaman sa pagdadrive, yung tipo na alam ng kumambyo, alam na yung tamang shifting, tamang speed gear sa tamang takbo, alam na yung rev matching, or kung hindi man alam yung rev matching, basta ang importante na natutunan mo mag-drive at naiintindihan mo mag-drive ng motor. So ituturo ko to sa inyo. I-assume natin na wala tayong clutch cable. Putol yung clutch cable natin. So ngayon, magdadrive ako galing dito sa amin, papunta tayo ng labas. Ipapakita ko sa inyo yung pamamaraan na ginagawa natin kapag magdadrive tayo ng clutchless shifting. So gagawin mo to kapag naintindihan mo na itong buong video. Hindi komot sinabi ko na ay pwede palang ganon, i-apply mo na. So dapat maintindihan natin yung mga bagay-bagay na dapat nating tandaan bago natin gawin ang pamamaraan na to. So in case of emergency, assume na natin na naputulan ka ng kable. Tuloy-tuloy na tayo ng mga kapwa, ongoing yung pagtuturo ko sa inyo kasi nga ina-assume na natin na marunong na kayo mag-drive ng motor or meron na kayong kaalaman sa tamang pagdadrive ng motor. So tara, banatan na natin. Syempre, patay yung makina mo. Tumabi ka, 'di ba? Naputulan ka ng kable, tumabi ka, namatay yung makina mo. Naka-neutral ka, buhay mo yung makina. Ito ang pinaka-importante sa lahat ng mga kapwa sa clutchless shifting natin, yung pag-arangkada. Kasi hindi ka makaka-arangkada kung tatapakan mo lang basta yung cambio na parang ganito. Pasensya na Victoria, medyo masakit to ha. Yun, na parang ganon. So hindi mo mapapastart ang motor mo o hindi ka makaka-arangkada ng maayos kung ganon ang gagawin mo. So ang gagawin mo, ayan. Shoutout muna sa Daddy Tio Piling. So ang gagawin mo muna, ang first step kapag magagawa ka ng clutchless shifting, buhay ang makina mo, tulak mo muna siya. It doesn't matter kahit may angkas ka or wala. Basta keep safe lang, no? Tulak mo muna siya, ganan. Pagpalagay na natin umaandar yung motor mo ng konti ng ganyan, pwede mo nang tapakan yung first speed gear. First speed gear ha, tapak. Narinig nyo? Lalagotok talaga siya, ano. So, ang gagawin mo, itutulak mo muna siya ng konti. Kasi kapag hindi mo siya tinulak, lalagotok siya ng mas malakas na parang ganito. Ulit-ulit natin, ha. Pasensya na ulit, Victoria. Parang ganito. Ganon. Kakadjit siya ng ganon. So, delikado sa angkas mo, delikado sa'yo kasi syempre magugulat ka. Wag na wag mong pagsasabayin yung tapak ng cambio, sabay throttle ka agad. So, hindi. Ang gagawin natin, step 1, tulak mo muna. Pag medyo nararamdaman mo na medyo matuling na, yung para ka nang naglalakad, tapakan mo na yung cambio sa first speed gear. First gear. Then apply ng konting throttle. Konti lang, wag mong bibiglay na ganun. Kasi hindi ka naman nahagot. So konti lang, apply ng konting throttle.
konting throttle, then medyo galit na yung makina, tapak ng second gear. Tapos immediately mga kapa, immediately pagkatapak mo ng another speed gear, immediately maglagay ka na ng konting throttle. Ngayon kung nagpa-practice ka pa lang, halimbawa lang first speed gear, walang clutch second speed gear, and then dahan-dahan ulit ng release. So nakadepende sa iyo kung ano yung kakayahan mo. Kung kaya mo nang mabilisan na ganyan, second speed gear, cambio, bitaw agad, then go. So hindi ako gagamit ng clutch para din makita nyo habang tinuturo ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit. Hindi ako gagamit ng clutch. First speed gear, second speed gear, third. O tuloy-tuloy yan mga kapwa. Kung hanggang saan yung kaya mong speed gear at kung kontento ka na sa bilis mo, syempre huwag ka nang gumamit ng higher speed gear kasi nga tama na naman yung bilis mo Ang importante lang makarating ka sa patutunguhan mo. Marami kasi nagtatanong nito ng full tutorial kasi dati ginawa na natin to ng video hindi naman masyadong na-elaborate. So ito ngayon mga kapwa, ito na yung full tutorial. All throughout ng biyahe natin, hindi ako gagamit ng clutch. So keep safe lang sa atin mga kapwa, gagamitin ko lang ang clutch ko in case of emergency kung kailangan na talaga. Pero sa ngayon, para may demonstrate sa inyo, hindi ako gagamit ng clutch. O ganun lang, pag-upshift, pagbalik mo ng throttle, tapak ka ng susunod na speed gear. Sa upshift muna tayo mag-focus. Engine brake, throttle. Hindi tayo nagda-downshift kasi hindi pa natin kailangan mag-downshift. Pwede namang throttle and then engine brake. Pinapaulit-ulit ko mga kapwa, dun lang tayo sa kaya natin. Huwag muna tayong mag-umasta na maghahago tayo, wala naman tayong clutch. First gear, second gear, third gear. So medyo delikado to lalo na ako nagpa-practice ka pa. Doon na lang siguro tayo sa medyo klaro na yung daan or sa highway. Pero sa ngayon, kitang-kita nyo, hindi pa rin ako gumagamit ng clutch. Mamaya natin pag-usapan kung nakakasama ba sa makina yan, na sa tingin ko inaipaliwanag ko na dati pa pero pag-usapan pa rin natin. Tuloy-tuloy lang, upshift, engine brake kasi kurbada, downshift, throttle ulit. Hindi pa rin ako nagamit ng clutch. So ganun lang i-assume natin na marunong ka ng mag-drive, marunong ka ng magmaneho ng maayos. Alam mo na yung tamang timing. So ngayon medyo galit na yung makina. Upshift. Para ka lang din nagdadrive ng merong clutch. Pero tatimingan mo lang. Kasi hindi pwedeng mabagal, hindi pwedeng masyadong mabilis. Kaya tatimingan mo lang. Sa upshift muna tayo mag-focus sa ngayon para hindi tayo malito. Nakapag-neutral pa nga ako na mabilis Mas madaling gawin mas madaling gawin ang clutchless shifting kung ang cambio mo ay sequential o yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi katulad na itong sa atin na 1 down 5 up na may dadaanan ka neutral sa gitna ng 1 at saka ng 2. Ako tulad niyan sasalubungin ako. Pero hindi pa rin ako gumamit ng clutch. Third, fourth. Tuloy-tuloy lang yan mga kapwa. I-assume nyo lang na para kayong may clutch. At sigurado ko na maintindihan nyo yung pinopoint ko na pwede palang kumambyo kahit walang clutch. Pero sabi ko kung hindi ka pa sanay, wag mo munang ipilit. At saka mag-practice ka dun sa lugar na siguradong walang dadaan para hindi ka makapahamak. So kitang-kita nyo, normal driving lang ako. Kung ano yung tipo ng pagdadrive ko, kahit may clutch ako, parang ganun lang din ang ginagawa ko ngayon. Pero syempre, iba pa rin yung merong clutch lever, syempre. Iba pa rin yun. Kasi may full control ka sa bike mo. Hindi katulad ngayon na kapag nagbagal ka, tapos hindi ka nag-downshift, hindi ka nag-upshift ng tama sa takbo mo, mawalan ka ng control sa bike mo. Alright, so i-assume na natin na medyo naiintindihan mo na yung clutchless shifting natin, na kapag upshift ka na ng maayos, napapractice mo na. O syempre, dapat pa rin nating malaman yung mga tamang pagkakataon ng pag-upshift. Kasi hindi naman komot mag-upshift ka na kagad. May tamang timing yan. So ang tamang timing,
Hindi dapat masyadong mataas bago mag-upshift ka. Hindi dapat masyadong mataas at hindi din dapat masyadong mababa. According na lang yan sa tamang speed gear mo. Kasi nga, i-assume na nga natin na marunong ka na magpatakbo, di ba? Alam mo na yung tamang speed gear sa tamang takbo. So, alam mo na kapag kailangan mo nang mag-release, kailangan mo na magbawas. Kaya kitang-kita nyo, no? Smooth na smooth, hindi ako pakaldag-kaldag kahit wala akong clutch na ginagamit. Smooth lang. Ngayon, kung mag-upshift kayo sa medyo mataas na RPM, dapat mas bilisan nyo yung pagkambyo nyo, yung pagbalik ng throttle at yung pag-apply ulit ng throttle. Kailangan mabilis yan. So kailangan, kung masyadong mataas yung RPM mo o gusto mo medyo aggressive ka na, sabihin na natin na nagkakamuti ka, pinagmamalaki mo sa tropa mo na, uy, kahit wala akong clutch, nakapag-drive ako ng matuling. I-assume natin ng gano'n, ano? So kapag gano'n ang gagawin mo, kailangan mabilis din ang kamay mo. So kung gusto mo mabilis na shifting, dapat mabilis yung pagbalik mo ng throttle, tapak sa cambio, and then release agad ng silinyador. So yun, halos sabay-sabay lang naman ang nangyayari yan. Yung pag-upshift, yung pagbabalik ng throttle, yung pagtapak sa cambio, almost the same lang yan kapag ka meron kang clutch or meron kang functioning na clutch. Almost the same lang yan ang process. Ang kinaiba lang, wala kang clutch cable na hinahawakan o wala kang clutch lever na kinakapitan. Kasi nga, ina-assume nga natin na putol na yung clutch cable mo eh. So yan, ngayon yung diskarte na yan, kung makikita nyo, upshift. So ganun lang kadali. Smooth na tayo magkambyo. Alam na natin yung tamang pagkambyo ng pagdagdag. O syempre, papasok na tayo sa pagbabawas or sa downshift. O lilinawin ko lang ulit, ano, kapag mag-upshift tayo, wala siyang pinagkaiba sa merong kang clutch. Wala siyang pinagkaiba doon kung alam mo yung tamang timing. So ito talagang video na to, hindi para sa mga beginners. So kung beginner ka pa lang na nagmamaneho, panoorin mo muna yung video na yan, yung napanood mo sa taas, para matutunan mo yung tamang pagdadrive ng manual clutch na motor, para maintindihan mo yung mga bagay-bagay, kung kailan ka ba dapat magkambyo, kailan ka ba dapat magbawas. Ayan, dapat panoorin mo muna yung video na yon, yung nakita mo kanina, para mas maintindihan mo tong video na to. So yun, sa maiksing usapan o sa maiksing paliwanagan, parehong-pareho lang siya ng pagkakambyo sa dagdag kapag wala kang clutch at kung meron kang clutch. Almost the same lang sila, no? Timing lang talaga ang papracticein mo dyan kung hindi ka pa marunong mag-clutchless shifting. So sa ngayon, hindi pa rin ako gumagamit ng clutch hanggang ngayon, ano? So keep safe lang, ano? Doon pa rin naman ako sa safe. Huwag tayo nga papasok ng mga alanganin. Dapat alam natin yung limitations natin. So kung nagpa-practice pa lang tayo, pinapaulit-ulit ko to para hindi natin makalimutan, ano. Dapat kung baguhan ka pa lang, relax ka lang muna, mag-practice ka muna. Practicein mo muna sa lugar na maluwag, yung walang dumadaan. Hindi katulad nito, nasa highway ako. Hindi ko naman sinasabi na perfecto na yung pag-shift ko at saka master ko na to, pero sanay na rin ako sa ganitong pamamaraan. Madalas ko nang ginagawa to. Kapag halimbawa may bitbit ako sa kabilang kamay ko, ginagawa ko rin to. Pero yun, alam na natin ang upshift. Syempre, tumungo na tayo sa downshift. So pagda-downshift, medyo technical at medyo kailangan talaga ng tamang timing dito, no? So sa pagda-downshift, di ba kapag nagda-downshift tayo nang meron tayong clutch, ang ginagawa natin, pinipisa natin yung clutch. Minsan nagre-rev match tayo, minsan hindi. Basta ang importante, pinipisa natin yung clutch and then tinatapakan natin yung cambio ng downshift. So ngayon, kapag wala kang clutch or naputulan ka ng clutch, ganito ang gagawin mo kapag magda-downshift ka. Assume natin na ma-under ka, naka 6 speed gear ka na kasi nga marunong ka ng mag-upshift. Pag magda-downshift ka, biblip mo lang yung throttle ng isa, sabay tapak sa cambio na parang ganito. Nakatatlong bawas ako kasi necessary na magbawas kasi masyado na ako mabagal. O yan, katulad niya, nasa 3rd speed gear ako. And then, halimbawa, nag-decelerate ako. Ayan, decelerate. Pag magda-downshift ako, blip and then tapak. And then, apply ng throttle. Then, upshift ulit, upshift. And then, upshift ulit.
No, kumbaga kapag talaga nasanay ka, magiging natural na lang yan or mangyayari na lang yan. Parang magugulat ka na lang, uy, ginagawa ko na lang pala yun. Or nasasanay ka na. Yun nga sinasabi ko sa inyo ng mga kapwa, kapag nasanay ka na, syempre magagawa mo na yan ng parang maning-mani na lang, basic na lang. O katulad nyan, 6-speed gear, nag-minor ako, downshift, 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 apply ng throttle. So ganun lang. Another tip na mga kapwa, another tip, kapag magda-downshift tayo, kung hindi naman natin kaagad kailangan na mag-accelerate agad, wag muna tayo mag-apply ng throttle para bumalis ulit tayo or mag-accelerate ulit. Halimbawa, katulad na ito, nasa 6-speed gear ako, and then magda-downshift ako sa 5th, engine brake, downshift, engine brake ulit, downshift, and then apply ng throttle pa konti-konti. Diba? Kung hindi mo kailangan mag-accelerate, hindi mo kailangan applyan kaagad ng throttle. So, ang downshift, ang ending ng downshift natin ay yung tapak. So, after mo mag-blip ng throttle, hindi to sabay mga kapwa, no? Hindi to sabay. Biblip mo muna yung throttle ng isa, and then sabay tapak sa cambio. Hindi pala sabay. Blip mo yung throttle, and then at the moment nakatatapos mo lang mag-blip, as in pagkatapos mo mag-blip, sabay tapak ng cambio sa downshift. So, lampasan muna natin to. Upshift, engine brake, preno ng konti, downshift, accelerate, upshift, upshift, engine brake, downshift, downshift, accelerate. Diba? Para magiging natural na lang yan sa'yo kapag nasanay ka na. Upshift, 5th speed gear na ako ha, 5th speed gear. O diba? Kumbaga malayo na yung narating ko, sigurado naman ako tensya na. Sigurado naman ako nakarating na ako sa pinakamalapit na shop para makapagpakabit ng bagong clutch cable na naputol. So ngayon, 6-speed gear, tumatakbo ako, halimbawa gusto ko naman tumigil. Same lang yan. Pag magda-downshift ka, engine brake, blip ng throttle, downshift. Pag sinabi kong downshift, blip ng throttle, tapak sa cambio, downshift, 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 downshift. O, ngayon, naka-neutral na ako. So, kapag naka-neutral ka na, syempre, pwede ka na mag-full stop. Kung gusto mo mandar ulit, tulak mo ulit, tapak ng 1st speed gear, 2nd speed gear, 3rd speed gear. Kung gusto mo humagot, example, hagot. So, nakadepende sa'yo yan kung gaano ka kabayabas mag-drive. Ano lang konting ano lang yun, konting paliwanag lang yun. Kasi nakadepende talaga sa'yo yan kung maghahagot ka. So, ang pinakang tip ko lang talaga, no, ang clutchless shifting ay hindi talaga recommended na gamitin mo ng pangmatagalan or gagamitin mo ng all throughout ng ride mo, hindi ka magka-clutch para hangaan ka ng mga tropa mo. So, hindi ganun. Gagamitin mo lang ang clutchless shifting kung talagang kinakailangan. So, katulad nga nito, hindi naman kinakailangan, pero syempre kailangan nating pag-aralan to or kailangan kong gawin to para matutunan ng mga kapwa natin motorista. Kasi hindi lahat alam to, hindi lahat alam tong pamamaraan na to, na halimbawa nasiraan tayo sa isang lugar, wala naman tayong kakilala. Syempre hindi naman tayo mapupuntahan ng mga kakilala natin para ma-repair yung motor natin. Alam naman natin na maraming mga matutulungin Pinoy, pero syempre mahirap pa rin yung umasa ka na lang, di ba? So kailangan dapat pag-aralan mo yung mga bagay-bagay. So yan, ang pinakadelikado sa clutchless shifting ay kapag ganitong traffic. So know your limits, mga kapwa. Alamin nyo kung ano yung kakayanan nyo, lalong-lalo na sa traffic na ganito, no? Kung alam nyo wala kayong clutch, make sure na hindi kayo sisingit. Make sure na kaya nyo yung sisingitan nyo. Kasi once na magkamali kayo ng tansya, baka mamatayan kayo sa gitna.
Mamatayan ng makina ha, hindi mamatayan ng kung ano. Ay syempre, delikado naman yun. So, ingat-ingat na lang tayo. Unsafe tong ginagawa ko, pero ipapakita ko na lang sa inyo na kaya palang gawin. Na hindi ka gumagamit ng clutch kahit traffic. Pero hindi talaga to recommended, ano? Hindi advisable. O hindi dapat ginagawa to, lalong-lalo na kung meron ka namang clutch. Kaya katulad na, no, nasa neutral na ako agad kasi alam ko na yung tamang timing kung kailan ako magda-downshift, kailan ako mag-upshift. Ayan, no, tulad na, mayroong bumara sa gitna, hindi mo naman pwedeng singitan yung basta o tutulak ng konti. Cambio, first gear. Accelerate. Second speed gear. O, di ba? Kumbaga, kung alam mo yung gagawin, syempre, i-operate mo pa rin ng maayos yung motor mo. Pero kung hindi mo alam, pag-aralan mo muna. Pag-aralan mo muna itong video na to para syempre sa susunod na mawalan ka ng clutch o wag naman sana mangyari maputulan ka ng clutch sa isang malayong daan, alam mo na yung gagawin, di ba? Hindi pa rin ako nagamit ng clutch, take note. Kaya ako tinutulak kasi para masanay kayo, no? Kahit nanonood lang kayo, para masanay kayo na ay ganun palang ginagawa. Dapat pala pag magpa-first speed gear ka, tutulak mo muna. O yun, nandito na tayo sa Kalawan. Galing sa amin, medyo malayo na, pero kinakaya naman natin na mag-clutchless shifting, ano. Pero yun nga, paulit-ulit tayo ng mga kapwa. Ang pamamaraan na to ay para lang talaga sa emergency. So wag na wag nyong gagamitin to na pang araw-araw nyo para ipagyabang na oy, marunong ako magganto. O hindi, dapat alam nyo yung limitations nyo. Kung alam nyo hanggang doon lang yung kaya nyo, and then wag na kayong gumamit ng mas mataas na speed gear. Kung alam nyo hanggang 30 lang ang kaya nyong takbo, di mag-stick na lang kayo doon. Hindi nyo kailangan maghagot. Lalong lalo na gusto nyo lang naman makarating sa patutunguhan, di ba? Makakarating ka rin doon sa bilihan ng pyesa kahit pa utay-utay. Basta ang importante, napapaugtol mo pa rin yung motor mo. So ngayon, downshift ulit. Siyempre, nakadepende yan sa'yo. Nakadepende yan kung ano yung giggle na gusto mo sa motor mo. So, halimbawa, nasa 6-speed gear ako, so magda-downshift ako. 1, 2, 3, agot ulit. 4th gear, 5th gear, 6th gear. Example lang, ha. So, nakadepende sa'yo yan. Basta ang importante, kapag magda-downshift ka, magbi-blip ka ng throttle. Ngayon, kung gusto mo medyo aggressive, halimbawa from 6-speed gear, magbabawas ka hanggang 3rd gear, kailangan dagdagan mo ng konti yung blip mo kasi hindi pwedeng sobrang konti lang yung blip. Kailangan dagdagan mo siya ng konti, pero mabilis lang. Pag sinabing blip, ganun lang talaga. Bang, bang, ganun lang. Bang, bang, bang. Corny! Basta yun. Isang bang lang, bang, ganun lang, bang, ganun lang. Pag sinabing blip, bang, tapak ng cambio, downshift. So yun lang, tuloy-tuloy pa rin tayo, no? Siyempre, another scenario to, no? Paano kapag uphill? Kailangan mong mag-shift, di ba? Mag-downshift. Hindi ka makakapag-rev match kasi wala kang clutch. Ganun pa rin. Downshift. Ahon ng konti. Kulang pa rin. Downshift. Oh, medyo gigil na yung makina ko. Kaya na. Oh, ahon na tayo ngayon. 'Di ba? Para hindi maging katal yung makina mo, kung alam mo na sa 4th speed gear ka na at medyo mabagal yung takbo mo, syempre, huwag ka na mag-upshift, huwag ka na magdagdag ng cambio. Hayaan mong medyo gigil yung makina kasi kailangan mo yan sa pag-ahon mo. So yan, siguro naiintindihan nyo na ngayon, ano, mga kapwa, yung upshift at yung downshift. At siguro sa susunod na mangyari sa inyo, wag naman sana, no, pero kung hindi man maiiwasan na mangyari sa inyo, alam nyo na yung gagawin yan. Katulad niya, no, medyo uphill, kailangan pa mag-downshift ng isa. Downshift. Sabay apply ka agad ng throttle kasi gusto ko na mag-accelerate. Kasi kapag hindi ka nag-accelerate ka agad, pag ganong uphill, mawawala yung momentum ng motor mo. It's either mamamatayan ka ng motor o hindi naaahon yung motor mo, mahihirapan ka. So kailangan practicein natin yan pa konti-konti lang. Practicein natin yan kapag meron tayong clutch. Ang gagawin mo, i-assume mo lang na record pa ba? Ay, naka-record pa. Ang gagawin mo, i-assume mo lang na wala kang clutch pero meron ka namang clutch. Yan, katulad nun sa akin. Ang hindi mo lang magagawa kapag wala kang clutch,
ay yung rev matching. Syempre hindi ka makakapag-rev match nang walang clutch. Kasi pag magre-rev match ka, kailangan ganito. Ganon, di ba? Pag magre-rev match na, pag-aralan na natin yan. So kung gusto mo mapag-aralan yung rev match, so kapag gusto nyo pag-aralan yung rev match, panoorin nyo yung video natin. Meron tayong video tungkol dyan sa rev match. So ayun, siguro naintindihan nyo na kung paano tayo magdadrive ng clutchless kung sakaling maputulan tayo ng clutch. Another napaka-importanting skill niyan na dapat matutunan ng mga kapwa natin motorista, lalo na sa mga naka-manual clutch. Dapat malaman natin yan, yung pamamaraan na yan, para in case of emergency, may bubuga pa rin tayo, makakarating pa rin tayo sa pinakamalapit na pagawaan, may papagawa pa rin natin yung motor natin. Medyo mahirap lang siya mga kapwa kapag titigil ka o yung full stop, lalo na sa ating mga naka 1 down 5 up. Mas madali siya dun sa mga 1, 2, 3, 4, 5, 6 o dun sa neutral 1, 2, 3, 4, 5, 6 kesa dun sa mga 1 down 5 up, 1 down 4 up, 1 up, 5 down, ganun. Mas mahirap kasi medyo mahirap timingan yung neutral nya. So parang ganito 5th speed gear, engine brake, downshift, 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 downshift. Neutral na tayo. Medyo mahirap lang kunin, pero once na masanay ka na gawin sa motor mo, hindi ka na pahihirapan yan, or talagang timing na lang ang pag-uusapan dyan. Is either baka masyadong dumami yung blip mo, masyadong matagal yung blip mo. Basta pag sinabi nating blip, isang blip lang, blip, blip, ganun lang, bang, 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 ganun lang ang blip. Hindi ganito. Kasi pag ganun ang blip mong ginawa, hindi kakagat ang cambio mo o kaya masyadong lalagutok yung cambio mo. Sala kasi yung timing. So sabi ko nga mga kapwa, practicein muna natin yung tamang timing, and then kapag nakuha na natin yung tamang timing, tsaka natin pag-eksperimentuhan kung kailan ba tayo mag-shift, ano ba yung medyo mauuna, ano ba yung medyo mahuhuli, o tsaka na yung pag-eksperimento. Basta ang importante, naiintindihan natin yung mga dapat nating tandaan kapag gagamit tayo ng clutchless shifting. So ayan, medyo paangat, mahirap tong itulak. Pero kung halimbawa nga mangyari sa inyo, tutulak mo pa rin. Tulak ng konti kahit medyo paangat, medyo mahirap talaga Pag umandar ka na ng konti, tapak ng first gear, and then lagay ng throttle. 'Di ba? Maandar ka na. Pwede kang maghagot kung hanggang saan ang kaya mo. Pero once na magkamali ka ng timing, or katulad nga sabi ko nga sa inyo kapag masyadong mataas ang RPM, wag kang gagamit ng clutchless shifting. Kasi syempre, ito nga katulad nga ng sinabi ko sa unahan pa lang ng video, alamin natin kung nakakasira ba to sa makina. Ang sagot ko dyan mga kapwa, nakakasira yan sa makina kung mali ang pamamaraan na ginagawa mo. Kasi itong diskarte na to, meron to sa mga big bike or sa mga mamahalin nating motor. Sa Raider FI nga, di ba? Pwede nating kabitan niya ng quick shifter at saka ng auto blip. Madalas nakikita natin yan sa mga big bikes na hindi na tayo gagamit ng clutch. Tatapakan na lang natin yung cambio, mag-automatic na siya na mag-upshift o magda-downshift. Depende na lang sa atin kung upshift or downshift ba ang gusto natin. Pero sa atin na walang ganun, syempre, kailangan natin matutunan yung old way. O kailangan natin matutunan yung talagang tunay na pamamaraan kung paano ba ginagawa yon. Kaya nga, coming from the word itself, di ba? Ang mga big bikes, meron yung auto blip. So yung auto blip na yon, ginagamit yon kapag magda-downshift. Katulad na ito, 'di ba? Ayan. Nasa 6 speed gear ako, magda-downshift ako. Downshift, blip. Blip, downshift. Blip, downshift. 'Di ba? Kasi pag hindi mo binilip yan, hindi papasok ang cambio mo. O kaya papasok yan kung sa pilitan mong tinatapakan yung cambio mo. Papasok pa rin yan. Pero ang mangyayari sa makina mo, lalagutok. Maramdaman mo naman yon kapag magaspang yung nararamdaman mo, para bang may nag-untugang bakal pagtapak mo doon sa cambio. So hindi ganoon. Kapag ganoon ang nangyari sa motor mo, narinig mo na lumugutok, narinig mo na parang may hindi magandang nangyari sa motor mo, ibig sabihin nun, mali yung pamamaraan na ginagawa mo. So kailangan practicein mo muna ulit, and then i-apply mo sa motor mo, and then masterin mo yung skill na yan, kasi magagamit mo yan in case of emergency talaga. Napakagandang tool na para sa ating mga riders. So ayun, sana natutunan nyo na at sana naliwanagan na kayo dun sa video natin. Kung meron pa rin kayong katanungan, sigurado naman ako 95% or 99% nasabi ko na naman lahat ng dapat nyo malaman tungkol sa clutchless shifting.
Yun pala. Ang clutchless shifting ay nakakasira sa makina. Yun nga, kung mali ang pamamaraan mo. Kung halimbawa, shift ka ng sobrang taas ng RPM and then mag-shift ka ng susunod na speed gear. O kaya naman, magda-downshift ka ng walang-wala sa timing. Nakakasira talaga sa makina to, lalong-lalo na kung hindi mo nga alam ang tamang pamamaraan. O kapag alam mo yung tamang pamamaraan, hindi naman siya nakakasira sa makina. Pero ang dapat natin tatandaan bago matapos yung video, hindi ito ginagamit sa pangwaswasan at hindi rin ito ginagamit sa pang daily driving. O itong pamamaraan na to, no, mga kapwa, keep in mind na hindi lang to pang payabangan. Hindi lang para ipagparangya sa mga tropa mo na, oy, marunong ako mag-drive kahit walang clutch. Hindi ganun. Ang aim ng video na to ay para matuto yung mga kapwa natin motorista na kung sakali man na may mangyari na ganito, na maputulan tayo ng kable, hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. So ngayon meron na tayong idea na pwede palang gawin na magpatakbo ka ng motor kahit walang clutch. Basta practice lang tayo. Practicein natin yung braking, yung engine brake, kasi napaka-importante ng engine brake dyan. Dapat makontrol natin kung gaano kalakas yung engine brake na i-apply natin sa motor natin, kasi the more na nagbabawas ka sa mas mababang speed gear, syempre mas malakas ang engine brake nan. So kontrolin nyo na lang yung bike, tamang practice lang, mamamaster nyo rin yan. So ayun, siguro medyo mahaba na yung video natin. Ilang minutes na ba? 40 minutes? 40 minutes na yata kung hindi ako nagkakamali. Pero ikakat ko naman to, no? Doon lang sa mga moment na talagang importante, yun lang ang isasama natin. Pero it doesn't matter na para sa akin kung sobrang haba man ng video, kasi para sa akin lahat naman ng kailangan nating malaman sa clutchless shifting sinabi ko naman talaga, or kumbaga lahat naman ng mga nasabi ko ay importante talaga. Wala tayong dapat palampasin doon. So kung ang ginawa mo ay nag-skip ka ng video, siguro hindi mo alam yung tamang timing ng pagda-downshift, hindi mo alam yung tamang pag-upshift, ano ba yung blip, ano ba yung mga kung ano-ano mang terms na sinabi natin kanina, no? So yun lang, mga kapwa, galing sa amin, nakarating na tayo dito sa San Pablo. Hindi ako gumagamit ng clutch. Unsafe to kung gagamitin mo para nga lang sa payabangan, pero ito, ginawa ko lang to para makita natin na possible pala, pwede pala na magcambio tayo ng walang clutch. Para lang talaga to sa kaalaman nating mga kapwa, para sa susunod alam na natin yung gagawin. So yun lang, mga kapwa, babalik na tayo at gagawa pa tayo ng isa pang video. Maraming salamat sa sariling suporta. At gusto ko nga palang pasalamatan yung isa nating solid kapwa na bumisita pa sa atin, galing pa ng kung di ako nagkakamali, parang Matikiw yata, Matikiw Pakil yata. Hindi ko maalala mga kapwa, so pasensya na. So yan mga kapwa, ayan, shoutout sa mga nasama dito, yan, si Pinsang Enteng, Tropa Chris, yan, tsaka si Tropa Bob, yan, Chris Bob. So yan mga kapwa, galing pa sila ng tawag doon, ang lugar nyo pre, eksakto? Matikiw Pakil, Laguna. So yan, dumayo pa talaga sila dito mga kapwa, ayan kitang-kita nyo, binakbakan natin yung clutch kasi papalitan niya ng clutch spring. Tapos yung tensioner, nireset din natin. Pakita nga natin yung mahiwagang tensioner mo dito, pare. So ito mga kapwa, yan, kung makikita nyo. Ano po yan? Racing hinang? Racing hinang po yung tawag dyan. Ayan mga kapwa. Shoutout na lang sa nagkabit na ito, no? So yan, pinalta natin siya ng tensioner. Pinahiram ko na lang muna yung tensioner ko, no? At saka tamang nilinisan lang din namin yung carb niya, carb cleaning. So yan mga kapwa. Maraming salamat sa solidong suporta, solid kapwa. Ayan, shoutout. Pare, baka may shoutout ka. Ikaw. Thank you kay kapwa. Yeah, shoutout. Nakalikot. Kimpi. Yeah, kay Kuya Kimpi, Naka-8 diretso. Shoutout ka pala sa Timbo ko. Parang kayo. shoutout sa Timbo ko, yan. So yan mga kapwa, isa kong pinsan na pinabibili namin ng clutch spring, kasi clutch spring lang kailangan palitan. Ayan, kitang-kita nyo naman ang lining, buong buo pa, So soon, magseset ulit tayo ng susunod natin na dut-dutan session. Balik na ulit tayo sa video. So once again mga kapwa, maraming salamat sa solidong suporta. Successful ang clutchless shifting natin at safe naman tayo.
Ride safe and keep safe everyone. Sana natuwa kayo din sa video. Bye-bye. Tabi muna tayo. Downshift. Downshift. Neutral. No clutch.